Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang matinding pasabo ang naganap sa politika ng bansa matapos ang ulat na si Justice Secretary Bonjing Rimulya sa kanyang huling mga araw sa serbisyo ay nilabas ang umano'y malalaking ebidensya laban kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga insider, ang mga dokumento at testimonya ni sinawalat ni Rimulya ay naglalaman ng malawakang anomalya na kinakasangkutan ng Pangulo at ilang malalapit na opisyal sa administrasyon. Sinabi ng ilang ulat na kabilang sa mga inilabas ni Rimulya ang detalyeng nag-uugnay sa mga isyu ng katiwalian, sa buwatan sa illegal na aktibidad at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang revelasyong ito ay itinuturing na huling baraha ni Rimulya bago siya tuluyang magpaalam sa kanyang posisyon. Samantala, ang kampo naman ni Pangulong Kuting ng Norte ay mariing itinanggi ang mga aligasyon at tinawag itong isang desperadong hakbang para sirain ang kanilang pamahalaan. Ayon sa palasyo, walang katotohanan ng mga akusasyon at mga inilabas na ebidensya ay parte lamang ng isang malawakang smear campaign laban sa Pangulo. Sa kabila ng pagtanggi ng administrasyon, maraming grupo ang nananawagan ng masusing investigasyon upang alamin ang buong katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Ang oposisyon, kasama ng ilang civil society groups, ay naglunsad ng panawagan na dapat managot ang sinumang mapatunayang may sala kahit sino pa ang kanilang o kahit ano pa ang kanilang posisyon. Habang isyong ito ay patuloy na lumalaki, marami ang naniniwala na ito ay maaaring maging isang mahalagang turning point sa kasaysayan ng pamahalaan. Ang tanong ng sambayanan, ito na ba ang simula ng hustisya laban sa mga galit sa kampangyarihan? Well, para nga sa kabuang detalye, panoorin na lamang natin ang buong video at kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre mga kaibigan, huwag na rin pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po. Ng mga mainstream media or sino na makita nila, mapagtripan nila na nagre-repost o pinag-uusapan itong Coca-Cola o nagpupulburon itong si Marcos Jr. Ang utos ni Lisa Tanas ay pahirapan ang kanilang negosyo. Number one, mga kababayan. Kaya, nasa mga kamay po ninyo kung tatahimik kayo dahil natatakot kayo dahil pahirapan kayo ni Lisa Tanas at ang Jutang Ginemes na gobyernong ito ang inyong mga negosyo. Number one, pahirapan ang mga negosyo ng mga taong inuulat itong pulburon issue ni Kuting in 2012. Okay? Number two, i-take down ang mga page nila. Okay? Atakihin sa mga trolls. Okay? Another, nakalagay po sa listahan dito, silipin ang kanilang mga taxes. Okay? Taxes ng mga kahit individual. Okay? Kahit mga individual na nagsasalita, silipin, kung walang makita, lagyan ng butas. Lahat ng negosyo ay silipin. See? Dahil gusto nilang what? Gusto nilang patayin ang issue sa pulburon test. Mga kababayan, binalikan natin. Okay? Dahil galit na galit ako, nag-rest lang ako mga palangga dahil syempre araw-araw boljakan, Sa sobrang, actually kahapon pa natin to na ano yung impormasyon na ito. Dahil grabe at gigil na ang gobyernong ito sa akin, sa inyong lahat, pero more on sa akin. O yung, not only, andyan sila Miss Malutikia, SMNI, Lorraine, lahat po na nagsasalita. Ma'am, kung naririnig ninyo ako, lahat po kayo, just be careful. Kung ako nag-iingat ako, mag-ingat din kayo. Well, obviously, ang SMNI, ginurgor nila matagal na. Okay, so yan ang marching order ngayon ng AHAS. Mainstream media. Although kayo, nakikita ko natakot kayo, pero my God, Diyos ko po, araw-araw na lang ba kayo matatakot sa ginagawa ng itong gobyernong ito? So ngayon, mga palangga, binalikan ko ang pulburon test ni Kuting. Okay?
Binalikan natin ng bonggang-bongga at kinumpare ko sa pulburon test niya kay Sara at kay Trillanes. Okay. Tignan natin, 'di ba nung November 22, okay? November 22 of 2021, 'di ba, inilabas ang resulta pulburon test ni Kuting at pasikreto niya iyon, pasikreto siya na pumunta sa St. Luke's ba? Hindi natin alam kung pumunta ba siya, pinadala ba niya yung kanyang urine sample. You know what? Hindi ko to nasalansan. Of course, ako ay supporter niya. Ba't ko sasalansanin nung time na yon? So wala akong ginawa kundi papuri ng papuri. Pero dahil lumabas na nga ito, mga kababayan, etong ano na to, itong tawag dito, itong papel, okay? Yung pinakita ko sa inyo from the PDEA in 2012, mga kababayan, binalikan ko ang report. So nung binalikan ko, yung test result ni Kuting, yung pulburon test niya, ito yon, may copy available naman yan, di ba? Tinignan ko, inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So ang date niyan, dito kayo mag-focus, mga kababayan. Dito kayo mag-focus sa transaction date time. Yeah, umpisan muna natin, sabihin na naman ni Lason is AI na naman to. Okay, ayan, si Kuting, di ba? Alam nyo yan, di ba? Very famous naman yan na papel na inilabas nila. So, inisa-isa natin yan palangga. Okay? Yung kanyang pangalan, nandiyan, yung kanyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, tignan nyo yung transaction date. Listen to that. See? Okay? Kung babasahin dito, transaction date time, okay? 11/22/2021, 12:15 ng hapon. Pansinin nyo, okay, report date time, 11/22/2021, 12:17:54. So almost mahigit lang siya ng what? 2 minuto. Okay? 2 minuto. So, when you say sa medical term, you know that mga palangga, di ba? Pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin, yung transaction date from the time na kinolek etong specimen. Di ba? From the time na kinolekta yung specimen, ang oras ay alas 12:15, mga palangga. Okay. Alas 12:15 ng hapon, kinuha itong, itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12:15. Tapos ng 12:17 ay natapos na. Natapos na, mga palangga. Ganon ba kabilis? Okay, kikolektahin mo yung specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, lahat. Diba? Lahat yun may proseso yung pagkuha ng test. So, 2 minutes lang. Tapos na kaagad. May result. So, ano yun? Pagbigay, syempre, yung doktor niyan or medtech o whoever the person na nag-test sa kanya, hindi naman yan ng ganun ka. Dapat 2 minutes tapos na. Sabi may collection of data and specimen nga. So umabot lang ito, mga palangga, ng 2 minuto. 2 minutes from the collection of the urine ni Kuting. Di ba? Urine. Ang tanong, umihi ba si Kuting? Na-discuss na natin doon. Pinapasok ba siya doon sa clinic na yon, sa St. Luke's, na walang intervention? Or, actually, maraming possibility kung naiisip ko. Pwedeng kumuha, kasi mahilig naman siya sa sachet ng pulburon. Pwede may dala siya ng plastic ng ice candy na nakalagay yung ihi, kunyari, ni kung sino man, ihi ng kapitbahay niya, nakalagay dito. Tapos, ibuhos niya doon sa container kung saan yung nilalagyan ng specimen. Pwede ganon. Pero, mga palangga, maraming possibility. Pero 2 minutes lang nung time na yun, hindi na-overlook natin lahat yon. Kayo mga dilawan na-overlook nyo. Wala yatang nag-discuss about it. But ganun pa man, compare natin si Inday at yung kay Trillanes. Okay, ito mga palangga, ayan yan kay Kuting yan, hindi yan AI. Sabihin na naman ni Lason AI. So, kinuha ko yung kay Inday. Okay. Ito si Inday. Si Inday ay anong date to?
ah, test kit din yung method ng testing niya. This is 2021. Magkasunod lang pala sila ni Kuting. Okay, this is Inday. This is Inday. Okay? Yan yung kay Inday. So kay Inday, transaction date niya is 11/24. Nakita niya? November 24, 2021, ang transaction date ni Inday ay 10:58 a.m. O sinumiti niya yung ano na yun, yung specimen niya, urine, okay? Report date, okay. Umabot pa wait. Andali. Lumabo ang hitad. Okay? Umabot na ilang oras yan palangga. So 10:58. So the same day 11. O ilang oras yan? 12, 1, 2, 3. So mahigit 4 na oras. Mahigit siyang 4 na oras. Pero bakit kay Kuting 2 minutes lang? Bakit 2 minutes lang ang result ni Kuting from the transaction date? Diba? So ngayon, tignan natin okay, by the way, dito kay Inday, nakalagay dito yung result. Ayan yung mga, ito ang ni Inday, basahin nyo na lang. Yan yung pinatest ni Inday. Okay? Ayan, basahin nyo na ng bonggang-bongga lahat. Yan, yan. Okay? Ngayon, dyan sa kay Inday, yung kanyang result and remarks meron. Pansinin nyo remarks, negative, pass, okay. Then kay Kuting, balikan natin kay Kuting. Kay Kuting, one-liner lang. Ang kay Kuting, look. Ang kay Kuting, yun lang. O, parang talagang minadali. At wala siyang remarks kung past ba. Basta nilagay lang dyan, negative. Okay? So, napansin kayo, dapat ipatawag itong si na to Itong analyst na nakasulat dito. At yung head of laboratory na pumirma. Tignan nyo nga ito, si Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim. Baka na-appoint na to, hindi natin alam. So, gusto ko lang i-emphasize sa mga brain cells ninyo, sa mga mayayaman ninyong utak, okay? Ang 2-minute pulburon test ni Kuting at you compare also, okay? What? Dahil lang. Mga palangga. Okay lang ba yung boses ko? Okay. Wait a minute. Ooh. Okay. Okay, dapat pala dito siya. Okay, tanggalin natin to. Okay. Sorry mga hitad. Okay. Okay, so ito na. Okay, so doble daw tayo. So ngayon mga palangga, okay lang yung audio. Okay, ngayon mga palangga, punta tayo kay Trillanes, yung BFF ko. Tingnan natin si Trillanes, mga kababayan. Si Trillanes, ito kay Trillanes. Itong past ni Trillanes, Trillanes yan Ay, ba't ganyan? Green kasi ito si Trillanes. Green kasi green kasi kaya sa green sila. Pero tignan natin. Ang transaction date is June 30 of 2018. Ang transaction date ni Trillanes is July 30, 2018. Okay? 12 a.m. Okay? 12 a.m. Madaling araw si Trillanes. Mukhang nagbigay siya. May, bigla ngayon ko lang napansin. Ayan, nakita niyo? Trillanes says 12. Ayan, 12 a.m. Nakita niyo? 12 a.m. kinolek yung kanyang specimen din August 3, 2018, 4:06 p.m. O sige, pagbigyan na natin si Trillanes. Tsaka na natin, bakit 12 a.m. But again, gusto kong ipakita sa inyo yung time difference. Okay? Kung kailan sinubmit yung specimen ni Kuting at itong mga taong ito, katulad ni Trillanes, katulad ni Inday Sara, at iba pa. So magbigay pa tayo ng example kung meron pa ditong mga taong, mga taong, wait a minute. Okay, tignan natin si Puting Ahas. Tignan natin yung mga dokumentong sinend sa atin. Alright? Sino pa ito mga sinend sa atin? Okay, sino to? Si Tiangco, meron din pala ako. Ito si Toby Tiangco, congressman ito.
Okay, transaction date ni Tiangco at 12 AM. Oh, ganun talaga yung oras nila. Transaction date, March 22, 2011. Although luma na ito mga palangga. Okay? Ngayon yung report niya is inabot pa ng mahigit 15 days o 3 weeks. Nakita niyo yung difference? The reason why, ayan, pinapakita natin yan sa inyo, yan kay Toby Tiangco. Kaya ko pinapakita yan sa inyong ano na yan, yung difference ng time. Kasi si Kuting, 2 minutes lang. So ngayon, kayo dyan na nanonood, kayo dyan may mga medical background, maybe your doctors or ito'y ginagawa nyo na mga klase ng procedure dyan sa inyong mga medical facility. So you comment or maybe make a reaction na si Kuting, bakit 2 minutes lang? Bakit 2 minuto lang natapos ng bonggang-bongga from the specimen collection, documentation, from pagkuha, syempre ipasok sa laboratory, maghuhugas pa ng kamay ang ano na yan, yung medtech, di ba? Mag-hand washing pa and everything. 2 minutes lang ng bonggang-bongga. Pero, alam nyo naman na ang kasagutan. Alam na ninyo dahil yung pinakita ko sa inyong document from the PDEA in 2012 ay legit yan. At alam niya ni Kuting, alam yan ni Lisa dahil siya nga mismo ang humarang yan. Sila mismo nung na-intercept nila na may nagsabi actually na si Kuting ay nakalagay dyan sa listahan na yan. Kaya naman, ayon sa ating puting ahas, ay nakipagkontsabahan si Lisa sa kanyang law partner, okay, na si Ochoa, then the little president or the executive secretary. Kaya mga kababayan, itong issue na ito ay hindi nyo dapat tinatantanan ang pulburon test ni Marcos Jr. na ipanawagan nyo sa kanya dahil itong test na nakaraan na ipinaresent niya sa atin bago mag-eleksyon, mga palangga ay kahina-hinala dahil 2 minuto niya lang tinapos. At kapag pinagdugtong-dugtong mo yung 2012 document from PDEA na siya ay nakasama sa listahan, mga palangga, makikita nyo talaga. Imagine nyo yung time difference na yun, 2 minutes lang. So, tapos yung kanyang remarks ay blank din. Samantala, hindi itong iba, lahat ng mga politiko na nagpa-test, kumpleto sila. May mga remarks yung kanilang pulburon test. Si Kuting lang ang katangi-tanging walang remarks. So dapat nga ipatawag natin yung ano na yan, yung doktor. Yung doktor na kumuha niyan. Dapat yan ang gawin natin. Pero dahil hindi naman mangyayari yan, sabi ko nga i-google nyo na lang. Nandiyan naman yan. Available public naman yung information na yan. So i-google nyo lang baka na-appoint na. Ngayon, mga kababayan, ano ang nangyayari sa sa loob? Dahil sa pagputok ng issue na ito, pulburon test, bangag. Sila ngayon ay nabubuang na sa PDEA. Bakit nabubuang Kalaso? Dahil kayo nabubuang sa mga katarantaduhan mo. Dahil hindi niya mapinpoint kung sino ang ating puting ahas, mga palangga. Actually, before pa na, bago ko pa ito nilabas, itong PDEA information na ito, na dokumento na si Kuting ay kasama doon nga sa pulburon list, mga kababayan. December pa lang, inulat ko na sa inyo na nire-reassign itong mga agent, mga lawyers sa loob ng PDEA at pinagtatanggal sila, pinagtatapon sila, tinanggal ang trabaho, ginurgur sila mga palangga dahil juang, okay? Juang itong si Lasso. At syempre, ang boss niya, mga juang, ang boss niya si Lisa. So natural, magmamana siya sa kabarumbaduhan at pagtitrip, paggigipit dito sa mga lawyers. Katulad na lamang yung ipinakita ko sa inyong video na 5-minute na kung saan ay dinibdiban niya itong si Attorney Delgado na wala na nga ngayon dyan sa PDEA dahil kanyang ginigipit. So, here, another expose. I will post this later. Okay? Ngayon, Lasso, sabihin mo kung AI to, ha? Sabihin mo kung AI to. Hold your breath, darling. Okay, here. So dahil pinahihirapan po ng gobyernong ito
ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, at sa pakikipagsabwatan ni Lason, okay? Director General Lason, Chief of PIDEA. Ang ating pong mga kawawang lawyers na nag-aral, nagsunog ng kilay para sila ay maging ganap na profesional. Ito po ay, sabi mo nga to, Laso, ay, ba't ganyan? Okay? Ito, Laso, sabihin mo nga to kung AI to. Dami mong alam eh. Dami mong kasinungalingan. Ito ha, pakita ko lang palangga. Okay. Laso, AI ba yan? Mga palangga, do you think AI yan? Okay? Ayan, pakita ko lang. Isa-scan ko lang muna sa inyo, tapos i-explain ko yan. Mahaba kasi yan. Okay. Ito, Laso. Okay. Etong mga hanash mo, AI ba yan? AI ba yan, mga palangga? May logo, ayan, may bagong kasinungalingang Pilipinas. Ayan, no? Okay? Ayan. So, gusto ko lang, i-post natin ito mamaya. Ayan po, medyo mahaba lang. Pero, so, okay. Ano po itong dokumentong ito na gustong iparating sa inyo ng ating mga kawawang PIDEA agents, PIDEA lawyers, na ngayon ay pinagtitripan, ginugurgur sila isa-isa nitong Laso at ang kanyang mga kasabwat. Mga kababayan, kaya ginigising ko ang inyong mga diwa. Kaya i-challenge ko na naman ngayon itong jutang ginemis na gobyernong ito na si Laso, kung sasabihin na naman niya AI to. Ngayon, ito pong dokumentong ito, pinaparating sa atin ng ating mga palanggang mga lawyers and agents sa loob ng PIDEA, okay, na si Laso, mga palangga, ay pinagtatatamnan ng mga kaso ang itong mga lawyers na ito na pinagdududahan niya na puting ahas. Hindi naman yun. Iisa lang naman ang puting ahas ko dyan. Tapos idadamay mo lahat. Kaya wala talagang leadership skills. Well, how can you be a leader kung bangag ka? Okay? So ngayon, itong basahin ko, ito. For all PIDEA lawyers, from acting Director, Legal and Prosecution Service, subject, Director's General Directive, request for written authority to practice ATP law. April 4, 2024 to undate. Okay? Very, very, what do you call it? Mahaba. Pero, ito po ay, basahin ko itong, itong drama ni Laso. Okay? Sabi dito, on March 5, 2024, this service forwarded to the Office of the Director General to CSWD, dated March 4, 2024. The respective request and signed undertakings of PIDEA lawyers who intended to request for a written, limited authority to practice law. Unfortunately, the same was disapproved by the Director General during March 7, 2024 meeting with LPS lawyers and other lawyers from NQH. In the said meeting, the Director General reiterated his authority to grant, Director General si Lason, to grant permission to practice law. Also, he informed that the attendees that is willing to reconsider his decision as long as we can provide specific undertakings that address the following concerns of the agency will: 2, case tracking, conviction rate, decongestion of PIDEA detention facilities, Pero masyadong mahaba yan. Explain natin sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon sa PIDEA. Ang nangyayari po ngayon sa PIDEA, ang ginagawa ni Laso upang ipagtanggol yung kanyang mga kasabwat. Okay? Ipagtanggol yung narrative niya na tama lang daw yung pagtatanggal sa mga lawyer na ilipat itong mga abogado sa mga bundok ng hibok-hibok. Kasi ito yung mga abogado, ito yung mga agent na gumagawa ng tama. Yun ang tinatamnan niya ng kasinungalingan, pinipresent niya kay Kuting. Kasi nga naman, kasabwat niya si Kuting at si Lisa Tanas. So, gina-justify niya na itong mga lawyers na ito ay kailangan tanggalin o ilipat sa mga malalayong lugar at ilayo sa kanilang mga pamilya, mga palangga. Ganito po kasama ang pamunuan ng PIDEA dahil bangag ang presidente ninyo. At yung kanyang kasabwat dyan, palangga, etong
Naulat ko na rin to sa inyo, itong direktor na si Bitong. Si Bitong, aka Kalbo, ang tawag dyan sa kanya. Ang ginagawa nila mga palangga, gumagawa sila ng mga peking report. Okay? Dahil alam ni Lasso na yung kanyang principal, ang kanyang presidente ay bangag. At si Lisa Tanas bangag din. So, tinitake advantage sila. Well, the fact na sila ay parehong intensyon para guluhin ang buhay nyo dyan, sirain ang kinabukasan ng Pilipino. Gumagawa sila ng mga peking reports papunta sa Malacanang na sinasabi nila itong mga abogado na ito ay ganito, ganyan, gumawa ng chuchu-chuchu, pero ito ay mga tanim kaso o fabricated. Oh, sino ang author ng pag-fabricate ng mga istoryang yan? Si Lasso, dahil idol niya si Liza. So gumagawa sila ng mga fabricated story dito sa mga kawawang abogado, agent. Kaya nga nakakarating to sa atin mga palangga, mga report eh. Okay? Pino-forward nila sa Malacanang para ma-justify yung kanilang pagtanggal sa tao kasi papalitan nila, ayon sa ating source, sa loob, ang pinapalit nila so ay yung pwedeng magprotekta sa mga polboronic. When I say pwedeng magprotekta, yung pwede niyang kasabwat sa kanilang illegal dealings sa loob ng PIDEA. So yung mga fake, mga palangga, mga peking, mga report, ay ginagamit ni what? Ginagamit nila para maging, ito, si attorney ganito ganyan, si attorney Maharlika, si attorney Zorro, kunyari, ay sinasabi na may ginawa ito. Pero ang totoo, mga kababayan, ang gusto nilang ipalit, yung makikipagsabwatan sa kanila. Alright? So ngayon, itong kasabwat dito ni Lasso, mga palangga, ay si yung SJ niya, yung SJ Peralta. Okay? Imagine ninyo, mga kababayan, kung ganitong klaseng gobyerno natin, yung PIDEA na supposedly ini-ensure niya na mahuli ang mga malalaking sindikato na katulad ni Sayarot. Remember Sayarot? Nakasama ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Lisa sa New York. Kaya talagang hindi mahuhuli ang mga malalaking isdang sindikato kung si Lasso at si Kuting, si Lisa ang nandiyan. Dahil sila ay magkakasabwat. Kitang-kita naman mga kababayan. Okay? So ngayon, itong PIDEA na ito, okay, ang ginagawa nila at yung mga kasabwat nga nila, so mga kababayan, kaya nakikita ninyo mababa yung turnout ng hulihan ng pulburon. Bakit? Nahuli na si Sayarot, pinakawalan pa. May narinig ba kayo na mga nahuling big time na malalaking sindikato na nakulong? Wala. Madalas sa balita, may nahuli pero hindi alam kung sino. May pinapakita silang pulburon pero hindi nila nahuli yung taong nasa likod. Bakit? Kasi ayon sa ating puting ahas, sila-sila din. See? Sila-sila din mga palangga. Kaya mababa yung turnout o yung result ng